Purihin po ang pangalan ng ating Diyos na buhay ngayong umagang ito. Salamat po sa Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy pong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon pong umaga ay muli tayong nasa pag-aaral ng salita ng Diyos at pasisimulan po nating papurihan, pasalamatan at dakilain ang pangalan ng ating Diyos na buhay ngayong pong umagang ito. Hallelujah! Purihin po kayo, O Diyos, luwalhatiin po kayo sa aming pong mga buhay. Pinupuri po namin kayo, patuloy po kayo naming dinadakila. Salamat po sa inyo, O Diyos, salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, purihin kayo, dakilain po kayo sa amin pong mga buhay. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Magtiwala sa Diyos ng buong puso, mararanasan ang kanyang mga pangako. Huwag mangamba at mag-alinlangan, tagumpay ay iyong makakamtan. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Tinig niya'y pakinggan at panghawakan, salita niya'y hindi bibigo. Huwag matakot saan mang digmaan, tagumpay ay iyong makakamtan. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Ako'y sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, Diyos na dakila. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa umaga pong ito, O Diyos, na muli, O Diyos, kami ay naririto upang mag-aral, makinig ng inyong mga salita. Ano man po ang aming sitwasyon, na saan man kami, Panginoon, nawa ay patuloy po kaming abutin ng inyo pong mapagpalang mga salita, O Diyos. Patuloy niyo po kang itagos sa inyong likuran at kayo lamang po magpakahayag at madakila sa aming pong kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, dinadakila at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. Ngayon pong umaga pong ito, tayo po ay darako sa salita po ng Diyos na matatagpuan po sa aklat po ng 2 Korinto. Ang kabanata po ay 5, ang talata po ay 6 hanggang 8. Sa 2 Corinthians chapter 5 verses 6 to 7. Ito po ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito
na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. So, purihin po ang pagkabasa ng salita po ng Diyos. So, ito pong 2 Korinto ay, ito pong ating pag-uusapan ay isa sa mga sulat po ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya na nasa Korinto at mga nasa taga-Akaya. Ano po, so, nung mga panahong ito, ano po, ang salita po ng Diyos at ang pangangaral ng salita ng Diyos ay talagang tinutuligsa. Ano po, so, hinahamak at sinasalungat, ano po, ang iglesia nung mga panahong ito dahil sa pangangaral nila Apostol Pablo at pagbabahagi, ano po, ng magandang balita. Pero, sa kabila ng napakahirap na sitwasyon ng mga mananampalataya ng panahong ito, ay isa lang yung naging tugon, ano po, nila Apostol Pablo at ng mga iba pang mga mananampalataya. Ano, ang sabi po ni Apostol Pablo, for we walk by faith and not by sight. So means walk, we, ano, hindi lang niya nire-refer na sa sarili niya, hindi lang siya, ano po, ibig sabihin kami, ibig sabihin kasama ng mga mananampalataya, ano po, na nakatira sa mga mananampalataya na nasa Korinto at nasa Akaya, ano po, sinasabi doon niya na sila ay lumalakad sa pananampalataya at sa mga bagay na hindi nakikita kahit na mahirap yung kanilang sitwasyon, ano po, ng mga mananampalataya, ano po, sa lugar ng Korinto at ng Akaya. Ano po, so ano nga po ba ang pananampalataya? So alam po natin na sinasabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith, the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ano po? So, pag sinabi nating assurance, ano po, ito talaga yung kasiguraduhan, ano po, na meron tayo, ano po, yung katiyakan, ano po, sa mga bagay na inaasahan natin. Sabi nga hope for, yung mga bagay na inaasahan natin. Ano po, yung mga bagay na hindi nakikita. So, sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin, paano nga po ba tayo, ano po, paano nga po ba tayo makalalakad, ano po, sa pananampalataya natin sa Panginoon. So, may 4 na bagay po tayong pag-uusapan at unang bagay po dito ay listening to God or pakikinig sa Diyos. Ano, so, sa buhay ng isang Kristiyano, ano po, napakahalaga na tayo ay nakikinig. Kaya nga sinasabi na faith comes from hearing. Yung ating pananampalataya, ano po, ay nagmula sa pakikinig ng salita po ng Diyos. Ano, kaya kung hindi tayo marunong makinig at kung hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng Diyos, ano po, mahihirapan tayong lumakad, ano po, ng may pananampalataya. So, sabi nga, faith comes from hearing. Napaka-importante na tayo ay nakikinig, ano po, sa sinasabi ng salita ng Diyos, sa pinig ng Diyos. Ano po? So, makakapakinig tayo ng salita po ng Diyos, maririnig natin yung mensahe ng Diyos para sa atin kung tayo ay nananalangin at tayo ay nagme-meditate, ano po, ng Word of God. So, napakahalaga ng prayer sa buhay ng isang Kristiyano na yung ating buhay, ano po, bilang isang Kristiyano ay hindi namamatay yung prayer life po natin. Ano, nandun lagi yung ating pananalangin, yung pagdulog sa Diyos na hindi dapat, ano po, nawawala. Na laging sa araw-araw ng buhay natin, ano, yung gigising tayo sa umaga, yung bago tayo matulog, ano po. At sa maraming pagkakataon, kinakailangan, ano po, nandun yung pananalangin natin. At napakahalaga rin naman po sa buhay ng isang Kristiyano na siya ay nagme-meditate ng salita ng Diyos, hindi lamang tuwing linggo, ano po, kung hindi sa araw-araw na buhay natin, ano po, bilang mga mananampalataya. Kinakailangan, ano po, na-meditate po talaga natin, ano po, yung salita po ng Diyos, ano po. So, kinakailangan, ano po, napapakinggan talaga natin, ano, yung tinig ng Panginoon. So, napakahalaga po sa atin na makinig tayo, ano po, sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kapag hindi tayo nakikinig, ano, sa sinasabi ng Diyos sa atin, sa salita ng Diyos, ano po, doon sa kalooban ng Panginoon, sa tinig ng Diyos, ay kapag hindi tayo nakinig at sumulangat po tayo, ay kapahamakan po ang naghihintay po sa atin. So, kinakailangan, ano po, makinig tayo, ano po, sa sinasabi ng salita po ng Diyos, ano. So,
lagi nating pakinggan, ano po, yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa pangalawang bagay po na ating pag-uusapan, paano tayo makalalakad sa pananampalataya ay obeying God o pagsunod, ano po, sa Diyos. So, obeying God means surrendering your life to Him. Ibig sabihin, pagsuko. So, kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, kinakailangan ng talagang pagsuko ng buhay. Kasi bakit po? Mahihirapan tayong sumunod, mahihirapan tayong lumakad sa pananampalataya kung yung buhay natin ay hindi fully surrender sa Panginoon. Ano po? So, napakahalaga ng pagsuko ng buhay kasi doon lang talaga tayo makasusunod sa Panginoon. Ano po? So, kung gusto talaga nating mamuhay, ano po, sa pananampalataya at mamuhay ng may pananampalataya, ano, kinakailangan, ano po, sumunod tayo. Kinakailangan isuko natin yung lahat sa atin, ano po. At sumunod tayo, ano po, sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga, hindi lang tayo sumusunod dahil beneficial para sa atin. Hindi lang tayo sumusunod dahil convenient para sa atin. Pag sinabi kasing sumusunod ka kasi beneficial sa'yo, ibig sabihin may nagaganansya ka or may nakikita ka o may napapakinabang ka dahil sa pagsunod mo. Ano po? So, hindi po ganon. Ang pagsunod natin ay hindi lang dahil may nakikita tayo o hindi lang dahil may pagpapala. Ano po? At hindi rin naman dahil tayo sumusunod dahil convenient para sa atin. Ibig sabihin, gusto nating sumunod. Madali lang para sa atin na sundin yung bagay na yun o gusto mo lang sundin yung gusto mong sundin. Ano po? So, napakahalaga na sa pagsunod natin, wala tayong pinipiling oras, wala tayong pinipiling panahon. Ano po, kasi madaling sumunod kapag yung panahon ay umaayon sa atin. Pero kapag hindi, susunod pa ba tayo? So, kinakailangan, sa lahat ng pagkakataon, sumusunod tayo. Hindi lang dahil beneficial or convenient para sa atin, kundi talagang gusto talaga nating sumunod, sa sinasabi ng salita po ng Diyos. Gusto nating sumunod, sa kalooban ng Panginoon. So, patuloy po tayo na sumunod sa Panginoon. So, kahit na yung mga pagkakataon ay parang, Lord, parang wala na akong makita sa pagsunod or parang, Lord, parang wala nang mangyayari. Pero dahil nga tayo ay may pananampalataya, we believe sa mga bagay na hindi natin nakikita, talagang susunod pa rin tayo. At masasabi natin talagang tayo sumusunod sa pananampalataya kapag wala na tayong ibang inaasahan, kung hindi ang Panginoon. Kasi bakit? Siya yung kasiguraduhan na meron tayo. Yung pananampalataya natin ay nakadepende, sa salita po ng Diyos, sa pangako ng Panginoon sa atin. So, kapag ba tayo ay dumanas ng mga pangamba, mga pagsubok, o mga, alam niyo ba, problema, o parang wala na tayong nakikita, handa pa rin po ba tayong sumunod? Handa pa rin po ba tayong maglingkod? So, dapat yung puso natin, sa anumang panahon at anumang sitwasyon, talagang tayo ay sumusunod sa Panginoon. Amen? So, hindi man natin alam yung kahihinat na ng pagsunod natin, pero isang katiyakan na meron tayo. Ang sinusundan natin ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po. So, kinakailangan sa pagsunod din natin, willing din tayong magpasakop. Willing din tayong magpasakop sa kalooban ng Diyos para po sa ating mga buhay. So, sabi dito, obey means living in His word and teachings. Living in His promise. Ibig sabihin ng pagsunod, talagang namumuhay tayo sa salita ng Diyos. At namumuhay tayo sa katuruan, ng salita po ng Diyos. At sa pamamagitan nun, namumuhay din tayo, sa pangako ng Panginoon. So, kinakailangan, nandoon po talaga yung ating pagsunod. So, doon natin, masasabi na talaga tayo ay lumalakad sa pananampalataya. Sa pangatlong bagay po, na dapat nating gawin kung gusto nating tayo ay makapamuhay sa pananampalataya ay depending on God. So, depending means trusting, pagtitiwala, trusting God, yung pagtitiwala natin, dapat nandoon yung ating confidence and trust, sa Panginoon. Kasi yun yung tinatawag nga nating pananampalataya, umaasa tayo at nagtitiwala tayo, sa magagawa ng Diyos, at yun yung tinatawag nating pananampalataya.
So, sabi dito, depending on God, means you do not rely on your own understanding. Ibig sabihin, pag nagde-depend tayo sa Panginoon, hindi tayo nananangan, sa sarili nating kaalaman, hindi tayo nananangan sa sarili nating kakayanan, o sa sarili lang natin. Pag sinabing depending on God, talagang nagtitiwala tayo, dumedepende tayo sa Panginoon. So, hinakailangan, na kapag dumedepende tayo sa Panginoon, hindi yung sarili natin yung nasusunod, at hindi yung sa sarili nating paraan tayo gumagawa. Hindi tayo sa sariling paraan naglilingkod. Kung hindi sa kaparaanan po, ng ating Panginoon. So, alam niyo po, kapag yung ating sariling kalooban, o yung ating sariling nais, yung ating sariling kagustuhan ng nasusunod, at tawag dito, sarili nating kaalaman tayo nananangan, mahihirapan po tayong marinig, yung tinig ng Panginoon. Kasi, bakit? Ang tao na ang pinaniniwalaan ay sarili niya lang, ibig sabihin, ang tao kasi kapag ang sarili niya lang ang alam niyang laging tama, o sa sarili niya, ang alam niya lang, siya lang ang marunong, nagiging close-minded, ibig sabihin, hindi na tumatanggap ng criticism, hindi na tumatanggap ng payo, hindi na tumatanggap ng pagtuturo. So, kapag nananangan ka sa sarili mong kakayanan at kaalaman, mahihirapan talaga tayong, marinig yung tinig ng Panginoon. At kapag nanangan ka na sa sarili mong kakayanan, dahil nga limited lang yung kakayanan ng tao at kaalaman ng tao, doon na magsisimula na mag-doubt ka, na magkaroon ka ng pag-aalinlangan, na Lord, paano na ako, na Lord, paano, susunod pa ba ako, So, nandoon kapag nanangan ka sa sarili mong kakayanan at kaalaman, nandun na yung pag-aalinlangan. Kasi bakit? Sabi ko nga po, limitado yung ating kakayanan at karunungan. So, lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Lagi tayong dumepende sa Diyos. So, sabi nga, ang kaparaanan ng Diyos ay hindi natin kaparaanan. At ang kaisipan ng Diyos ay hindi natin kaisipan. So, kung tayo dumedepende sa Panginoon, kung tayo nagtitiwala sa Diyos, anumang danasin natin sa paglilingkod, anumang hirap, at pagtitiis ang ating danasin, tayo ay magtitiwala pa rin. Tayo ay lalakad pa rin, nang may pananampalataya. So, sa mga nararanasan natin, sabi nga, ipagkatiwala lang natin ang lahat sa Panginoon. Sabi sa Proverbs 3:5-6, sabi doon, huwag tayong manangan sa sarili nating kakayanan. Bagkus ipagkatiwala natin, ang lahat ng bagay sa Panginoon, at i-direct niya, yung ating path, yung ating landasin, So, dumepende po tayo sa Panginoon. Amen. Sa pang-apat at huling bagay po na ating pag-uusapan, paano tayo makalalakad sa pananampalataya ay waiting on God. So, sa paghihintay natin sa Panginoon, kagaya nga ng sinabi nila Apostol Pablo, sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, hindi siya makakapasok sa kalangitan hanggat yung katawan niya ay nandito, sa katawang panlupa. Sabi niya nga, mas nanaisin pa daw niya na makapunta na sa langit at iwanan yung katawang ito. So, habang tayo ay nasa katawang lupa at habang tayo ay naglilingkod at lumalakad sa pananampalataya at naghihintay sa Diyos, kinakailangan talagang pagtapatan natin ng Panginoon. Sa paghihintay natin sa Panginoon, ay naghihintay talaga tayo ng may katapatan. Hindi lang tayo naghihintay na parang si Juan Tamad na hinihintay nating malaglag yung hinog na bunga ng bayabas, kung hindi gumagawa talaga tayo. Na talagang tayo ay lumalakad ng may pananampalataya, ng may katapatan sa ating Panginoon. So, at sa paghihintay natin sa Diyos, So, sabi nga, may mga bagay tayong hinihingi, may mga bagay tayong dinadalangin sa Diyos na talagang magawa natin yung kalooban ng Panginoon. So, talagang naghihintay tayo at umaasa tayo sa mga bagay na hindi talaga natin nakikita. So, ibig sabihin, talagang nananampalataya tayo dun sa mga bagay na hinihintay nating katugunan, mula sa Panginoon. So, sa paghihintay natin, sa pananalangin, So, madalas sa pananalangin tayo maraming inaasahan at hinihintay sa Panginoon. So, hintayin lang po natin. Huwag tayong mainip.
Huwag tayong magmamadali. Huwag nating madaliin ang katugunan ng Diyos. So, matuto tayong maghintay. Ano po, sabi nga, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Ano po, pag sinabi ng Diyos na oo, talagang ito ay para sa atin. At kapag humindi naman ng Panginoon, ay hindi talaga ito kalooban at kailangan nating tanggapin. Ano po, at kapag sinabi ng Diyos na maghintay tayo, isa lang ibig sabihin, may bagay na mas magandang hinanda sa atin para sa atin ng Diyos at marami pang bagay ang hinanda sa atin hinanda sa atin, ano po, na galing sa Diyos, ano po. So maghintay lang po tayo. Huwag tayong nagmamadali, ano po. At habang tayo ay naghihintay, sabi ko nga po sa inyo kanina, talagang pagtapatan natin ng Diyos. Sumunod talaga tayo, ano po, sa nais na mangyari, ano po, ng Panginoon para po sa ating buhay. Kapag tayo ay sumusunod, naghihintay tayo sa kalooban ng Diyos, tiyak, ano po, na yung katagumpayan ay mararanasan po talaga natin. Yung katugunan, ano po, ay mararanasan natin. Yung pangako ng Diyos ay mararanasan po natin. So, wag po tayong magmadali. Sabi nga sa Isaiah, ano po, 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen. Kapag tama na, ano po, yung oras at panahon, ang Diyos po ang magsasagawa, ano po, sa atin pong mga buhay. So, paghihintay na may kalakip na pananampalataya at pagtitiwala. So, alam natin, maraming karakter sa Bible na talagang sila ay naghintay sa pangako at kalooban ng Diyos. So, sila Moses, bago sila nakarating sa lupang pangako, 40 years silang naghintay, ano po, hindi man nakarating si Moises, ano po, pero yung mga sumunod na henerasyon, ano, sila Joshua at sila Caleb, ano po, sila yung nakarating sa lupang pangako. So 40 years yung pinag-intay nila. Ano po, isa pang karakter sa Biblia ay si Abraham. Bago siya nagkaroon ng anak, ano po, bago siya nagkaroon ng anak ay 25 years siyang naghintay sa kalooban ng Diyos. So maaring lumipas ang maraming panahon, dumaan ang buwan, dumaan ng taon, ang dekada, pero kapag yan ay sinabi ng Diyos, gagawin niya po yan. Sabi nga sa isang awitin, God will do what He said He will do. Ano, gagawin ng Diyos kung ano yung sinabi niya, kung ano yung pangako niya. Manampalataya lang po tayo, lumakad lang tayo, ano po, nang may katapatan sa Panginoon. At sa panghuli po at pangwakas nating sa ating conclusion po ay paano nga ba natin mapatitibay yung pananampalataya na meron tayo? Kung tayo ay lumalakad na sa pananampalataya, nagawa na natin itong mga 4 na bagay na ito. Ano po? So, isa lang bagay ang kailangan nating gawin para mapatatag yung ating pananampalataya. Sa Hebrews 12 verse 2, fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Ano po? Ituon talaga natin yung ating paningin sa Panginoon na siyang nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Sa ganon, kapag kayong ating paningin ay nakatuon sa Diyos, anumang mga bagay yung humahad lang sa atin sa paglilingkod at mga bagay na talagang, Lord, natitisod na ako o ano pa man, hindi tayo, alam niyo po yun, makapaglilingkod pa rin tayo, makasusunod pa rin tayo at makatatayo tayong matatag, nang may pananampalataya kapag kayong paningin natin, ay nakatuon sa Diyos. So, hindi tayo madidistract ng gawa ng kaaway o ano pa mang mga bagay kapag kayong paningin natin ay nakatuon sa Diyos. So kinakailangan na talagang yung pananampalataya natin ay pagtibayin po natin. Yung pananampalataya na meron tayo ay lagi nating i-work out, lagi nating lagi tayong manampalataya at magtiwala sa magagawa ng Panginoon. So sabi dito, now faith is believing of what God did on the cross, what He is doing in you now, and what He will do in the future. So pananampalataya na meron tayo mula sa Diyos. Kung ano man yung ginawa ng Diyos mula doon sa krus ng Kalbaryo, pinanampalataya na natin yun. Ibig sabihin, naniniwala tayo na talagang ang Diyos ay napako sa krus at yung mga bagay na ginagawa niya ngayon sa atin at gagawin pa sa mga susunod pang panahon ay panampalatayanan po natin. So, kapag tayo ay sumusunod at nananampalataya sa Panginoon, so hindi na lang para sa panlupa yung paningin natin.
dapat meron din tayong eternal perspective. Ibig sabihin, hindi lang tayo gumagawa at hindi lang tayo sumusunod para sa panandaliang buhay natin sa lupa, kung hindi yung sumusunod tayo at naglilingkod tayo dahil inihahanda din natin yung sarili natin sa panahon na tayo ay haharap din sa Panginoon. Kaya kung ano man po yung ginagawa nating paglilingkod sa Diyos, kung ano man yung ating pagsasakripisyo at pagtitiis, lahat ng po yan ay aanihin natin. Pagdating ng panahon ng pagharap natin mula sa Diyos. So, kaya pagbutihin po natin ang ating paglilingkod, lumakad tayo ng may pananampalataya, magtiis lang tayo. So, ang pagtitiis hanggang dito lang naman po yan sa lupa. Pero kapag tayo humarap na sa Diyos, walang hanggang kaluwalhatian at kagalakan ang mararanasan natin, sa piling ng Panginoon. So, hanggat tayo ay nasa lupa at hindi pa tayo maharap sa Diyos, pagbutihin po natin, yung ating paglilingkod. So, purihin ang dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay, ngayon pong umagang ito, bagamat naikli po ang mensahe ng Panginoon, pero isa lang ang nais ng Diyos na talagang tayo ay sumunod, lumakad ng may pananampalataya tungo sa hangganan ng pagkatawag sa ating Panginoon. So purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito, sa inyo pong mga mensahe na nahayag sa aming kalagitnaan. Patuloy, O Diyos, na ang inyong mga salita ay minsan pag naging kalakasan at encouragement sa aming buhay pagsunod at pananampalataya po sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Lord, sa mga anak ninyo na nakaririnig ng mensaheng ito, Panginoon. Patuloy na ang pagpapala ay dumaloy sa kanila pong mga buhay at sa buong maghapon na amin pong gagawin, Panginoon. Patuloy po namin hinihingi ang mayaman ninyong pagsama, pag-iingat, kami man ay nasa ministeryo, nasa trabaho o nasa school, Panginoon. Ang mayaman ninyong pagsama at pag-iingat ang amin pong mararanasan, O Diyos. Salamat po, Panginoon, maging sa araw ng bukas, sa muli namin pag-aaral ng inyong mga salita. Patuloy nyo kaming idako, Panginoon, sa gawaing ito at patuloy kaming mapalakas at makarinig po ng inyong mga salita, O Diyos. Salamat po, pinupuri po namin kayo, dinadakila at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay at tapos na po ang ating gawain. Sa Diyos po ang pinakamataas na pagpupuri.